You're laundering money. Where is it coming Isang lalaki ang inaakusahan ng pandaraya na mas malaki ang kinikitang idinideklara kaysa sa totoong tinatanggap upang maitago ang pinagmumulan ng ibang pera. Anong pinagmulan yan? Tanong ng boss. Pinagsasabihan mo akong naglilinis ng pera? Nasaan daw? At dito na magsisimula ang kwento. Isang grupo ng mga kriminal ang tahimik na nagmamasid sa isang babaeng nagngangalang Anaeas habang papasok siya sa isang gusali. Kaagad nilang tinawagan ang kanilang pinuno, si Burke. May masamang balita itong dala. Ang dating opisyal na si Ray King ay may makikipagtagpo upang ibigay ang isang mahalagang impormasyon, kaya kailangan nilang alisin sa eksena si Ray at ang babaeng kasama nito. Lumabas ang mga hitman mula sa kanilang sasakyan at mabilis na nagtungo sa lugar. Samantala, nakipagkita si Ray kay Anaeas, isang bounty hunter. Inamin ni Ray na dati siyang ahente ng FBI na dalubhasa sa pagsugpo ng mga krimeng pinansyal. Sa ngayon, may hawak siyang kaso na tumutukoy sa isang pamilya sa litrato na dala niya at ang nag-utos sa kanya ay ama ng taong nasa larawan. Tiningnan ni Anaeas ang litrato at malamig na sinabi, "Pumapatay ako, hindi ako tagapagligtas." Sa gilid ng kanyang mata, napansin ni Ray ang mga kasamahan ni Burke na papalapit. Mabilis niyang bumulong kay Anaeas, "Paparito sila para sa akin. Pag dumating ang oras, umalis ka na." Pagkatapos ay nagtungo siya sa banyo. Okay, they're gonna come after me. When they do, get out of here. Samantala, sa kabilang lugar, nakaupo si Mary Beth Medina sa kanyang opisina nang makatanggap siya ng tawag. Patay na ang dati niyang boss na si Ray. Mabilis siyang nagtungo sa ospital upang kumpirmahin ito. Sinabi ng doktor na nakalista ang numero niya bilang emergency contact. Tinanong din siya kung may problema sa pera si Ray. Ngunit may ipinakita sa kanya ang doktor na ikinagulat niya. Isang sulat sa kamay ni Ray. Hanapin ang accountant. Sa kabilang panig ng kwento, makikita natin si Christian, ang tinutukoy na accountant. Tahimik siyang nagtatago sa isang maliit na bayan at namumuhay ng simple. Kasama niya si Justine na itinuturing niyang parang kapatid. Sila ang nag-aayos ng mga libro at tala ng isang kilalang grupo ng sindikato. Isang gabi, dumalo si Christian sa isang matchmaking party para sa mga single na nasa tamang edad. Binalaan siya ni Justine na huwag gumawa ng gulo. Ngunit pagdating niya, agad siyang napansin ng mga babae. Kilala na nila ang kanyang profile sa online. May isa pang lalaking pabirong nagsabi, "Mga babae, hindi ito paligsahan. Good luck sa inyo." Oh, ladies, it's not a competition. Godspeed. Yes. Non-denominational. May nagtanong, "Naniniwala ka ba sa pag-ibig sa unang tingin?" Sumagot si Christian, "Isang kahangalan para sa mga batang walang mungang." Nabunyag sa usapan na may sarili siyang ginawang dating algorithm. Ipinaliwanag niya na bagamat sinasabi ng mga babae na gusto nila ng seryosong relasyon at katatagan, mas madalas pa rin silang pumipili ng mga delikado at mapang-akit na lalaki. Sa kabilang banda, ang mga babae naman ay kadalasang nagsisinungaling tungkol sa timbang at edad, habang ang mga lalaki naman ay sa taas at edad. Matapos marinig ang paliwanag ni Christian tungkol sa kanyang dating algorithm, pabirong idagdag niya na inaayos pa niya ang litrato at ngiti niya para mas magmukhang kaakit-akit. At ang maganda, hindi mo na kailangan ayusin ang tax return mo para sa mga hindi nakuhang depreciation. Biro pa niya. Isang babae ang nagtanong, edad niya, 44? 45. Lahat posible, sagot ng babae. Samantala, nagtungo si Medina sa lungsod kung saan inuupahan ni Ray ang kanyang bahay. Doon, napansin niyang maraming papel at dokumento ang nakalagay sa mga kahon, ebidensya ng malawakang investigasyon ni Ray. Natuklasan niya ang sinusuri ni Ray ang maraming kaso na may kaugnayan sa mga taong patay na. Pinaya ni Medina na upahan ang parehong bahay upang ipagpatuloy ang paghahanap ng sagot. Sa kanyang pagsisiyasat, nadiskubre niya ang pangalang Christian Wolf, ang misteryosong accountant. Si Christian naman ay naninirahan sa kanyang malaking truck sa gilid ng burol, kasama ang ilan pang gamit, mga baril, motosiklo at iba pang mahahalagang kagamitan. Nang tawagan ni Medina ang ahensya ni Christian, sa pasilitat ni Justine napunta ang tawag, isang lugar na nag-aalaga ng mga batang may espesyal na pangangailangan. Nang tanong ni Medina kung kilala nila si Christian Wolf, itinanong
Itinanggi ng mga staff na may ganong tao roon, ngunit pinaniniwalaan ni Medina na may tumutulong kay Christian mula sa lugar na iyon. Narinig ni Justine ang usapan at napagtanto niyang nasa bahay ni Ray si Medina. Mabilis niyang sinilip ang mga profiles ni Ray at Medina. Sa bahay, nakita ni Medina sa dingding ang litrato ng pamilyang matagal na iniimbestigahan ni Ray. Kinabukasan, abala si Burke sa pagbebenta ng isda, gulit sa likod nito ay pinapatakbo rin niya ang ilegal na negosyo ng human trafficking. Kinausap niya si Cobb at tinanong kung naasaan ang babae. Sinabi ni Cobb na bigla itong naglaho. Ipinag-utos ni Burke na hanapin at patayin ito agad dahil 3 taon na ang nakalipas mula nang lusubin siya sa isang pagpupulong kasama ang kanyang mga kasosyo at marami sa kanilang mga tao ang napatay nito. Sa tingin mo alam niyang tayo ang target, hindi si King? Tanong ni Cobb. Hindi posible, sagot ni Burke. Relax boss, hindi ka pa niya natatandaan. Ngumiti si Burke at bulong. Balang araw, maaalala niya kung sino ako at kung ano ang ginawa ko. Pagkatapos ay inutos. Lumipad ka papuntang Fort Worth ngayong gabi. You think she knows we were after her instead of King? No chance. Relax, boss. She don't remember you. Yet. Your ships, my boat. Just but one day she'll remember who I am and what I did. You fly to Fort Worth tonight. Lumabas si Christian at hinarap si Medina. Bakit mo ako hinahanap? Anong kailangan mo? Tanong niya. Dinala siya ni Medina sa bahay ni Ray at ipinakita ang mensaheng nakasulat sa kamay nito. Pinakita rin niya ang mga litrato sa dingdin at ipinaliwanag na may iniimbestigahan si Ray pero hindi niya maintindihan kung paano konektado ang lahat o kung ano ang papel ni Christian dito. Habang nagpapaliwanag, nakatulog si Medina sa sofa. Kinaumagahan, nagising siya at nakita si Christian na buong magdamag na nagtrabaho sa kaso. Nadiskubre nila ang mga larawan ng mga patay na dating miyembro ng Chilean Special Forces pati ang tax record ng isang Edith Sanchez. Lumabas na ang ama ni Edith ay si Ameliano Gonzalez, pinatay sa pamamaril sa Fort Worth. Agad na nagtungo sina Christian at Medina sa isang pabrika ng pizza upang kausapin ang manager na si Ike dahil sinasabing doon nagtrabaho si Edith. Ngunit nang tanungin nila si Ike, umiling ito at sinabing, hindi ko kilala, daan-daan ang nagtatrabaho dito araw-araw, imposibleng kabisado ko lahat ng pangalan. Sa loob ng pabrika ng pizza, kumpiyansang sinabi ni Christian, pwede mo akong tanungin kahit ano, unit cost, payroll, promos, kabisado ko kung saan napupunta bawat sentimo. Tinangka siyang subukan ng manager. Ano ang pinakamadalas na in-order na size ng pizza? Large, 70% ng orders, $17.35 bawat isa. Ibig sabihin, 1,484,315 na large pizzas ang nabenta, sagot ni Christian. At ano ngayon? Tanong ni Ike, medyo inis. Ganito kasi, ang ginastos ninyo para sa mga pizza box ay $360,000, katumbas ng 900,000 large pizza boxes. Ibig sabihin, may malaking halaga kayong hindi na ideklara at may ibang pinagmumulan ng pera na tinatago ninyo, paliwanag ni Christian. Nag-init ang ulo ng manager. Pinagbibintangan kung naglalaban ng pera. Tumayo ang isa sa mga tauhan at sumigaw, tama na yan. Medina, na nakamasid sa gilid, gumulong kay Christian. Kunin na lang natin ang impormasyong binigay nila at umakyat sa mas mataas na koneksyon. Ganito ginagawa ang investigasyon. Sa kabilang banda, makikita si Braxton, kapatid ni Christian, na gustong mag-ampon ng isang corgi puppy. Tinawagan niya ang babaeng nasa adoption center. Hi Margaret, ako ulit, pwede ko bang kunin ng mas maaga yung tuta? Pero mariin siyang tinanggihan. Sinubukan niyang ipaliwanag na mas mabuting makasama agad ang aso para mas tumibay ang band sa pagkakataon nila pero tinapos ni Margaret ang usapan. Naiwan si Braxton na parang napahiya. Hi. Hey, Margaret, it's... Margaret! Margaret, it's Braxton. I was just... Good! Hi! Hi, Margaret. Hey, Margaret, it's... You even know what his name is? It's Craig. Yeah, me again. You got me there, Margaret. I'm going to swing on through and pick up the pup on Thursday. You know, a corgi is an enormously smart dog, Margaret, and build a bond between the owner and its pup when they're going to spend the rest of their lives together. You know, you're yelling at me, Margaret. Bye-bye. Maya-maya, tumawag si Christian kay Braxton. Sa kabilang linya, malamig ang tono ng kapatid. Noong araw, nangako ka na titira tayo magkasama. Pero ngayon, 8 taon kang nawala, ni hindi ka tumawag tuwing Pasko o kaarawan. At bigla mo lang akong naaalala kasi may kailangan ka. Ramdam ang tensyon, ngunit sa huli, pumayag din si Braxton na magkita sila. Naghihintay sina Christian at Medina sa isang parking lot. Habang naghihintay, sinabi ni Medina na hinahangaan niya kung paano napangasiwaan ni Ray ang lahat at sana ay mapatunayan din niya ang sarili niya sa ganong paraan.
Tinanong niya kung talagang makakatulong ang kapatid ni Christian. Si Braxton, magaling siya sa trabaho niya. Hindi man kami madalas mag-usap, masaya akong darating siya ngayon, sagot ni Christian. Dumating si Braxton at nagulat na may babaeng kasama si Christian. Ipinaliwanag ni Medina na tinutulungan sila ni Christian sa isang kaso. Magkaharap na magkausap ang magkapatid. Matagal-tagal na rin, 8 taon, 2 buwan, sabi ni Christian. Salamat sa pagpunta, Braxton. Natutuwa akong nandito ka. May halong biro at kurot sa puso ang sagot ng kapatid. Sinabi ba nila sa iyo na sabihin yan? So it's been a minute. Yeah? 8 years, 2 months. Braxton, thank you for coming. I'm really glad you're here. Did you tell you to say that? Pagkatapos ng kanilang pagkita, nagtungo si Braxton sa manager ng hotel at inayob ang pera kapalit ng pag-aayos na makapunta roon ang 3 babaeng Mexican sa gabing iyon. Makalipas ang ilang minuto, nakaupo na sina Braxton at Christian sa kanilang kwarto nang kumatok ang mga babae. Pinapasok sila ni Braxton at pabirong sinabi, "Matagal nang mag-isa ang kapatid ko. Ngayong nandito na kayo, baka pwede nating lahat mag-enjoy." Pero kaagad niyang idagdag, "Gusto ko ring malaman kung paano kayo napunta sa ganitong trabaho at kung paano kayo naloko ni Thomas." Napatigil ang mga babae, gulat na marinig ang pangalan ni Thomas. 2 sa kanila ang natakot at mabilis na tumakas. Nanatili ang isa, ngunit humingi siya ng malaking halaga kapalit ng impormasyon. Walang pag-aalinlangang, inayob ni Christian ang pera. Nag-offer ang babae na tawagan mismo si Thomas para pumunta sa hotel. "Sige, gawin mo," sabi ni Braxton. "Accountants lang kami," biro ni Christian. "Mukha ba kaming accountants?" balik ni Braxton sabay tawa. At room 235. Look like Accountants. I don't have kids. Hey, come on, man. We got Wi-Fi and everything. Come on in. Mariela! Kidnappers now? Kidnapping, that's pretty harsh, isn't it? We detained him. Go eat something or? Taco Bell. Sa kabilang banda, nasa bahay ni Medina ang 3, si Christian, Braxton at Medina mismo. Ipinapagawa ni Christian sa kanila ang paghahanap ng karagdagang ebidensya mula sa footage ng pagkamatay ni Ray. Pero may alinlangan si Medina. Si Ray ang pinakamagaling sa team namin sa FBI. Kung siya nga walang nakita, paano pa tayo? Sa kabilang linya, naririnig ni Justine ang usapan at itinuring itong hamon. Agad niyang ginamit ang kanyang network ng mga hackers para sumalakay sa mga security camera sa buong Los Angeles at higit natagpuan nila si Anayeyas sa gabing pinatay si Ray. Lumabas ito sa isang selfie ng babaeng nangangalang Pamela. Hindi nagtagal, nahack ng grupo ang laptop ni Pamela at nahanap ang selfie bago pa siya makapansin. Doon nila nadiskubre ang malawak na bakas ni Aneyas. Nakarating na ito sa iba't ibang panig ng mundo, tumutugis at pumapatay ng mga miyembro ng iba't ibang sindikato. Sa bawat lugar na pinupuntahan niya, bangkay ang naiiwan. Ngunit kahit malinaw na nakuhanan ang kanyang mukha, wala silang makuhang tunay na pangalan, parang wala siyang legal na pagkakakilanlan. Habang tinitingnan ni Braxton ang mga litrato ng mga pinatay, malamig niyang sinabi, "Si Ana ang pumatay sa lahat ng yan, pare-pareho ang estilo ng pagpatay." Napalingon si Medina at doon niya unang napagtanto na mamatay tao rin si Braxton. Nag-iba ang kanyang mukha, tumindi ang galit at iniwan niya ang dalawa. Hindi na siya interesadong makipagtulungan sa isang killer. Pag-isipan mo, isang simpleng galaw lang na irita na siya. Hindi tayo ang dapat magdesisyon kung sino ang mabubuhay at mamamatay. Mukhang ako nga. Buti hindi kotse ko yan. Alam mo, nagkamali ako sa pagtawag sa iyo. Wala ka dapat dito pagbalik ko. At kapag nakita ko ulit kayo, ipapahuli ko kayo. I didn't say anything. You think about it? I literally made a gesture. That bothered her. We don't get to decide who lives and who dies. Apparently I do. Sure, I'm glad it's not my car. You know what? I made a mistake calling you. Don't be here when I get back. If I see either of you again, I'll have you arrested. Sa kabilang banda, ipinakita ang taguan ni Burke malapit sa hangganan ng Mexico. Doon, may mga batang hawak niya bilang bihag na plano niyang ibenta para kumita. Samantala, iniinteroga ni Medina si Thomas kasama ang mga abogado nito. Mahigpit siyang nagbabala na kung hindi ito magsasabi ng lahat, may kapalit itong kaparusahan. Hiningi niya ang pangalan ng totoong boss. 5, 4 o 5 taon na ang nakalipas, sagot ni Thomas at binanggit ang isang babaeng na aksidente matapos tumilapon sa windshield. Ipinangako ni Medina na kung ilalahad ni Thomas ang lahat at mailalagay ito sa opisyal na record, makakakuha siya ng immunity kapalit ng testimonya. 4 or 5 years ago. So she's dead. Oh, heard she went through the windshield though.
You put everything on the record, you'll get immunity in exchange for your testimony. Maya-maya, nagkaroon ng pag-uusap sina Christian at Braxton tungkol sa kanilang mga buhay. Si Braxton ay malayang naglalakbay, tumutuloy sa mga 5-star hotels at ginagawa ang gusto niya kailanman niya gustuhin. Wala siyang permanenteng tirahan, wala ring taong mag-aalaga ng aso kung sakaling magtagal siyang mawala. Kung pusa siguro, baka mamimiss ako, pero malabong mangyari, biro niya. Kids. Thank God for that. Gotta let it go already. Well, I'm saying, why is that significant? You ever thought about why I'm alone, Chris? Like, I travel the world. I stay at 5-star hotels. I do what I want when I want it. Do you have a dog? I'm getting a dog. That's Greg. Do you have a permanent residence? No, Anyone to care for your dog during long absences? I do not. You know something? If I had a cat, at least the cat would miss me. Doubtful. Kinagabihan, nagtungo ang magkapatid sa isang club. Doon, napansin ni Christian ang isang magandang waitress na nagngangalang Angie. Lumapit ito at nagbiro sa kanya. Habang sumasayaw sila, kitang-kita ni Braxton ang saya sa mukha ng kapatid, isang bagay na bihira niyang makita. Ngunit, lumapit ang ilang kaibigan ni Angie at nagsimulang magbanta. Kalma lang si Christian at sinabing, kung may tapang kayo, subukan nyo. Sa huli, umalis ang mga ito. It's okay. My brother wasn't having a good time tonight, but now he will. Yes, right here. Guys, it's very justice. Go, come on now. Go, Jerry. I'm very smooth. Pagkatapos ng sayaw, ipinakita ni Christian kay Braxton ang numero ni Angie. Ikinatuwa ni Braxton. Samantala, nang tanong si Medina sa isang doktor tungkol sa isang babaeng nawala ng alala at sumay-alib sa facial reconstruction. Mula sa mga tala ni Ray, nalaman niya na dati itong nagtatrabaho sa isang restaurant. Isang araw, inatake ito ng isang lalaki. Nakipaglaban, ngulit brutal itong binugbog hanggang sa makatakas at maaksidente. Matindi ang pinsala sa kanyang mukha kaya nagpa-plastic surgery ito at tuluyang nawala ng memorya. Ngunit sa paglipas ng mga araw, mabilis na bumalik at lumakas ang kanyang kakayahan, lampas pa sa normal na tao. Dito na napagtanto ni Medina na ang babaeng iyon ay si Aeneas na tuluyang nagbago at naging isang mamamatay tao. Tumunog ang telepono ni Braxton. Nakita ni Christian na may bagong kontrata para patayin si Medina, ipinadala sa lahat ng mga hitman. Agad siyang sumakay sa kanyang motorsiklo at nagmamadaling pumunta sa bahay ni Medina. Habang papalapit, ipinaliwanag ni Justine ang buong kwento ni Aeneas, kung paano siya nagpalit ng muka at bakit wala ni isang tala tungkol sa kanya saan man sa mundo. Dumating si Aeneas sa bahay ni Medina at nahuli siya nito. Bago umalis, napansin niya ang litrato ng sarili niya bilang si Edith kasama sina Gino at Alberto. Biglang bumalik ang alaala, ang mga panahong biktima siya ng human trafficking sa kamay ni Burke at ang sandaling pinatay nito si Gino. Maya-maya, dumating si Christian at hinarap si Aeneas. Sinabi niya na buhay pa ang anak nito at marahil ay bihag lamang sa isang lugar at handa siyang hanapin ito. Ngunit malamig ang sagot ni Aeneas, iniwan ko na yan nakaraan. Umalis siya habang si Christian naman ay mabilis na dala sa ospital si Medina na sugatan. Sa kabilang panig, inutos ni Burke kay Cobb na alisin ang lahat ng mga bata para walang matirang ebidensya ng kanyang negosyo. Tinanggap ni Christian ang misyon na parang wala lang at agad tumungo sa lokasyon. Samantala, galit siya kay Braxton dahil hindi nito sinabi ang tungkol sa kontrata para patayin si Medina. Buo ang loob ni Christian na iligtas ang mga bata, ano mang mangyari. Sa huli, sumama na rin sa kanya. Magkasama silang sumakay sa sakyan at bumiyahe. Kinaumagahan, gamit ang kanyang drone, sinilip ni Justine ang base malapit sa hangganan ng Mexico. Nakita niyang pinapaloob na ni Cobb sa isang bus ang lahat ng mga bata. Agad niyang ibinahagi ang lokasyon sa magkapatid. Mabilis silang naghanda, kinuha ang lahat ng armas at tila kulang na lang ay lagyan ng skull logo ang armor ni Braxton.
You're hit? I'm good. Hey, I'm good. Go. Te vengo en el puto infierno, güey. Help him off the bus! ¡Muévese! ¡Apúrese! ¡Muévese! Oh, Mark is the guy you want. Listen to me, man. There you go. ¿Estás bien? ¿Estás seguro? ¿Estás bien? You gonna be mine? As I suspected. Habang nagaganap ang operasyon, tinawagan ni Justine si Anayas at ikinuwento ang kinaroonan ni Burke pati lahat ng kasamaan nito. Makalipas ang ilang oras, natuntun niya ito sa isang banyadang lugar. Hinintay niyang matapos maligo si Burke, saka kinuha ang kutsilyo at tinugis ito sa buong bahay hanggang sa mapatay niya ito. Makalipas ang ilang araw, nakabalik si Medina sa trabaho matapos gumaling at isang linggo pagkatapos, tuluyan niyang sinamsam ang buong kumpanya sa pangingisda ni Burke. Doon, nakakita siya ng napakaraming ebidensya ng human trafficking. Umupo siya sa upuan ni Burke at tinawagan ang sentro ni Justine upang magpasalamat sa pagtulong sa mga bata at sinabing siguradong magiging proud si Ray. Samantala, inihanda ni Justine ang isang silid para kay Alberto upang makasama ito sa iba pang mga batang nailigtas at mamuhay ng ligtas. Sa kabilang banda, patungo na sina Christian at Braxton sa base ni Justine kasama si Alberto. Plano nilang manatili roon ng ilang linggo at halatang sabik si Braxton na makasama ang kanyang kapatid. Alam mo, nagpareserba ako sa isang RV park, ani Braxton. Talaga? Nagpareserba ka? Sagot ni Christian. Sa tingin ko masaya ito. Baka nga, tugon ni Christian sabay ngiti. At dito nagtatapos ang ating sinikwento. Sana ay nasiyahan kayo sa movie recap natin ngayong araw at inaanyayahan ko rin kayong panoorin ang iba pa nating recap videos. Link sa ibaba. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam!